Hello mga kabataang makabayan! Welcome sa Araling Panlipunan with Ma'am Ivy, ang inyong digital classroom para sa mas makabuluhan at makulay na pag-aaral ng Araling Panlipunan. Handa na ba kayo? Tara na at simulan ang ating paglalakbay. Pag-aaralan natin ang nakaraan para sa mas maliwanag na kinabukasan. Hello class! Today, we'll talk about the Reformasyon. Ito ay isang makasaysayang kilusan na nagbago, hindi lang sa simbahan, kundi sa buong Europe. Para siyang major reboot ng faith system noon. Maraming tao ang nagsimulang mag-question at mag-demand ng changes. Kaya, nagkaroon ng malalaking epekto sa relihiyon, politika, at lipunan. Ready na ba kayong i-explore kung paano naging game changer ito sa history? Let's go! Focus tayo! Ito ang goals natin today. Malalaman natin ang mga big moves ng reformasyon at bakit naging turning point ito sa history. Keep your eyes and minds ready kasi solid to! Sabay-sabay nating basahin ang kasanayang pampagkatuto. Ready? Natatalakay ang mahahalagang pangyayari noong ika-15 at ika-16 na siglo bago ang panahon ng paggalugad ng mga lupain. Mga layunin. A. Naipaliwanag ang mga sanhi, pangyayari, at epekto ng reformasyon at reformasyong Ingles. B. Naipakita ang pagpapahalaga sa kalayaan, sa relihiyon, at sa karapatan ng tao na magpahayag ng saloobin. C. Naisagawa ang pagbuo ng diagram o talahanayan na nagpapakita ng mahalagang pangyayari sa reformasyon. Ready na ba kayo sa mabilisang recall? It's review time! I-level up mo na yan. Okay class, time for think, pair, and share. Sagutin natin ang tanong. Paano na-impluwensyahan ng konsepto ng humanismo ang kaisipang pampolitika sa Europe? Think muna bago kayo sumagot. Then, i-pair up sa seatmate para mag-usap. And after that, share natin sa buong class. Alam ba ninyo na may panahong hinamon ng mga tao ang kapangyarihan ng pinakamalaking relihiyosong institusyon sa Europa? Ano kaya ang naging bunga nito sa relihiyon at pamahalaan? Isipin niyong sagot. Maaaring i-pause ang video para sa tanong na ito. Ready na ba kayo? Walang iwanan! Sabay-sabay tayong mag-explore. Kaya, game na besh! Simulan natin to. Dito naman tayo sa ano ang kahulugan activity. So class, tandaan ninyo, hindi lang ito basta definition sa libro ha. Ito yung key idea na kailangan natin para mas maintindihan ang susunod na part. Galingan nyo! Ibigay ang kahulugan ng bawat salita. Ang una ay reformasyon. Anong ibig sabihin nito? Ang sagot ay kilusan upang baguhin o ayusin ang gawain
ng simbahang Katoliko. Ang ikalawa ay indulhensya. Sige nga, isipin yung sagot. Ang sagot ay pagbabayad upang mapatawad ang kasalanan. Ang ikatlo ay ekskomunikasyon. Ano kayang meaning nito? Pagalawin ng brain cells. Ang sagot ay pagtitiwalag sa isang tao mula sa simbahan. Ang ikaapat ay act of supremacy. Sige nga, isipin ng sagot. Ang sagot ay batas na nagtalaga sa hari bilang pinuno ng simbahan sa England. Ang ikalima ay Anglican. Think fast! Ang sagot ay simbahan ng England na pinagsanib ng ilang turo ng Katoliko at Protestante. Ang ika-anim ay predestination. Anong ibig sabihin? Isipin nyo. Ang sagot ay paniniwalang itinakda na ng Diyos ang kaligtasan ng tao bago pa siya ipanganak. Let's explore! Tara, alamin natin ito ng mas malalim. Huwag lang tayo sa surface, kundi dive in tayo para mas gets natin ang big picture. Ready na? Narito ang mga pamprosesong tanong. Sino ang nagpasimula ng reformasyon at ano ang kanyang ginawa? Sige nga, pakinggan natin si Luna Blacks. Ma'am, ang alam ko po si Martin Luther po yun. Siya po yung nagpasimula ng reformasyon. At ipinaskil po niya yung 95 thesis na laban sa maling gawain po ng simbahan. Alright, so very good. Si Luther talaga ang OG game changer. Isang post lang niya, nag-trending na sa buong Europe. Parang ganun. Ang ikalawa ay ano ang pangunahing dahilan ng pagbubuo ng Church of England? Sige nga, pakinggan natin si Jax Pixel. Magandang buhay po. Ang Church po ng England ay nabuo dahil po gusto ni Haring Henry VIII na makipaghiwalay po sa asawa niya, pero hindi po pumayag ang papa. Alright, correct. Dahil daw sa love life issue ni Henry VIII, ayun, nabuo ang sariling simbahan. Plot twist ito ng history. Ang ikatlo ay kung paano naiiba ang paniniwala ni Martin Luther sa doktrina ng simbahang Katoliko. Sige nga, pakinggan natin si Mochi. Good morning po, ma'am! Si Martin Luther po ay naniniwala na ang kaligtasan ay nakukuha po sa pananampalataya lamang. Hindi rin po sa pagbabayad ng indulgences o yung tinuturo po ng simbahang Katoliko. Alright, so very good. Correct ka naman dyan. Si Luther ay parang nag-drop ng truth bomb. Faith lang, hindi kailangan ng bayad. Kaya, sobrang shake sa doctrine ng simbahan noon. Ika-apat, ihambing ang pamumuno nina Henry VIII at Elizabeth I sa usaping relihiyon. Pakinggan natin dyan si Theo Beats. Yes, ma'am. Ma'am, si Henry VIII po ay humiwalay po sa simbahang Katoliko at itinatag po niya ang Church of England para sa sarili niyang interes. Si Elizabeth I naman po
nagpapatupad po siya ng religious tolerance at pinatatag po niya ang Protestantismo. Alright, nice one. Sakto. Si Henry VIII, more on personal gain. Pero si Elizabeth I, mas balance at pangmatagalan ang dating. Parang upgrade version ng leadership sa religion. Ikalima, sa iyong palagay, paano naiugnay ng reformasyon ang kalayaan sa relihiyon sa kasalukuyan? Sige, pakinggan natin si Mochi. Ma'am, para po sa akin, ang reformasyon po ay nagbigay ng daan sa kalayaan sa relihiyon. Kaya ngayon po, may choice ang mga tao kung saan siya sasamba. Alright, good point. At dahil sa reformasyon, mas naging open ang mundo sa freedom of religion. Kaya hanggang ngayon, may freedom tayo to choose our faith. So, madami na tayong natutunan. Start na tayo sa topic natin. Ito ang tungkol sa reformasyon. Isang malaking kilusan sa Europe na nagbago ng simbahan at lipunan. Para itong major reboot ng history. May mga taong nag-question ng demand at changes at nag-spark ng bagong idea tungkol sa pananampalataya at pamumuno. So, let's dive in. Alamin natin kung paano naging game changer ang reformasyon at paano ito nakakonect sa mundo natin ngayon. Ready na? Pag-usapan natin ang reformasyon. So, ibig sabihin, ito daw yung isang kilusan na gustong ayusin ang simbahang Romano-Katoliko dahil sa mga abuso. Para tong system update na kailangan i-fix kasi sobrang dami na ng error noon. Alam niyo ba, noong panahon ng Renaissance, nagsimula ang mga tao na magtanong at magpuna, lalo na sa gawain ng simbahan. Imagine ninyo, parang ito yung nangyayari sa bansa natin ngayon. Kagaya ng issue sa flood control na hindi na lang basta bayad ng buwis ang gusto ng mga tao. Kundi, gusto nilang malaman kung saan napupunta ang pera ng bayan. Kaya, nagpoprotesta sila laban sa korupsyon kasi alam nila may karapatan silang magtanong at may boses sila. Handa pa ba kayong makinig? Sige, ngayon naman, tatalakayin natin ang mga sanhi ng reformasyon. Ito yung mga dahilan kung bakit maraming tao ang nagsimulang magtanong, magreklamo at humiling ng pagbabago sa simbahan. Para itong domino effect, may maling gawain, may abuso, tapos boom! Nagsimula ang kilusan na nagbago ng takbo ng kasaysayan. Una, sekularismo at individualismo. Kritika laban sa simbahan dahil sa pamumuhay ng ilang opisyal ng magarbo at paggamit ng yaman para sa pansariling kasiyahan. So class, tingnan nyo. Sa panahon ng reformasyon, kwinestyon ng mga tao ang simbahan dahil sa sobrang marangyang pamumuhay ng ilang opisyal at paggamit ng yaman para sa sarili. Parang ngayon din, kaya may mga tao na nagmamarcha sa Luneta, sa EDSA, at sa mga kapitolyo ng mga probinsya. Dahil kapag naramdaman nilang hindi tama, nagagalit ang tao at ipinapakita nila ang kanilang boses. Ikalawa ay indulhensya. Alam nyo ba, sa panahong ngayon, tinuligsa ng mga tao ang pagbebenta ng indulhensya. Ito yung parang bayad para mapatawad ang kasalanan mo at makarating ka sa langit. Kung ihahalin tulad natin, para siyang sa Korean movie na Trigger, kung saan ginagamit ng mga nasa kapangyarihan ang sistema para kumita kahit mali. At sa Pilipinas ngayon, may mga issue rin ng korupsyon, kung saan ang pera ng bayan ay napupunta daw sa bulsa ng iilan, imbes na sa proyekto para sa tao.
Ang common line dito, kapag ang tao nakakita ng mali, nagagalit sila at lumalaban para sa hustisya. Ikatlo, panghihimasok sa buhay sekular. Pagtutol sa panghihimasok ng simbahan sa mga usaping sekular. Pagtigil ng ilang negosyante sa pagbabayad ng buwis sa simbahan. So, hindi lang daw sa relihiyon umiikot yung issue. Yung simbahan kasi, nakikialam pa sa politics at economy. At pati sa buwis, pinapabayaan nilang makuha. Kaya yung ibang negosyante, nag-walk out na at ayaw nang magbayad. Dito lalo lumakas ang demand na ihiwalay ang simbahan sa mga sekular na gawain. Ikatlo, panghihimasok sa buhay sekular. Class, ito yung part na nag-trigger din ng maraming negative vibes noon. Kasi parang ginagamit ng ilang opisyal ng simbahan yung power nila para sa sariling kapakinabangan. Kaya ang mga negosyante, naiinis at nagiging against na sa sistema. Alright class, ito na talaga yung highlight. Ang paghahamon ni Martin Luther sa simbahan. Siya ang nag-post ng 95 Theses na parang viral rant noon. At dito, nagsimula yung malakas na challenge laban sa sistema ng simbahan. Grabe no? Ang tapang ni Luther dito. Imagine, ipinaskil niya yung 95 Theses sa pintuan para ipakita sa lahat ang kanyang pagtutol sa maling gawain ng simbahan. Imagine ninyo, para itong public post ngayon na super viral at lahat makakabasa at makaka-react. So mga anak, pag sinabing thesis, isipin nyo ito na parang comment or post sa social media. Dito, inilista niya lahat ng mali at dapat baguhin sa simbahan. And guess what? Hindi lang isa o dalawa, kundi 95 points. Para bang gumawa siya ng viral post na pinag-usapan ng buong Europe. Petsa ng paghahamon. Noong Oktubre 31, 1517, ipinaskil ni Martin Luther ang 95 Theses sa pintuan ng simbahan sa Wittenberg, Germany bilang pagtutol sa mga maling gawain ng simbahan. At eto na nga, nag-react ang simbahan. Tinawag si Luther na herehe or heretic ni Papa Leo X. Tapos, pina-excommunicate pa siya. Ibig sabihin nun, tinanggal siya sa simbahan na parang block sa community. Siyempre, nagtatanong kayo kung ano yung herehe. Simple lang yan. Ang herehe mga anak ay parang label noon sa mga taong kontra sa teachings ng simbahan. Parang sinasabihan ka ng, "Uy, labas ka na sa group kasi iba yung paniniwala mo." Aksyon ng emperador. O class, take note muna ha. Kapag sinabi nating emperador, hindi po iyon yung alak na binebenta ngayon. Ang ibig sabihin dito ng emperador, siya yung pinaka-boss ng imperyo na mas mataas pa sa hari. Kaya wag malilito, ibang-iba yon. Gets? At syempre, si Charles V ang emperador ng banal na imperyong Romano. Siya mismo ang nag-utos kay Martin Luther na humarap sa konseho sa Worms. Pero, instead of listening, tinawag siyang kriminal at pinaalis sa imperyo. Parang ban sa buong server. Ganon. At ang pangunahing paniniwala ni Martin Luther? Una, sabi niya, pwedeng direkta ang tao sa Diyos at hindi kailangan na dumaan pa sa pari o papa. Second, hindi dapat nakikialam ang simbahan sa politics kasi hiwalay dapat ang faith at government. Lastly,
dapat mamuhay ang tao base sa Biblia. Parang sinasabi niya, balik tayo sa core values at wag sa extra rules. Mga hakbang ni Luther. Isinalin ang Biblia sa wikang Aleman upang mabasa ng karaniwang tao. Nagdulot ng pagkakabuo ng grupong Protestante at ng simbahang Lutheran. So, andali, di ba? Salin ng Biblia para sa lahat, tapos boom! Nabuo ang bagong grupo ng Protestante at Lutheran. O class, another take note. Pag sinabing Aleman, ibig sabihin ay mga taga-Germany. Kaya nung panahon ni Luther, marami sa mga prinsipeng Aleman ang kumampi sa kanya. Pinasarapan nila ang mga monasteryo ng Katoliko sa Hilagang Germany. Ito yung parang support system niya. May political at local leaders na nagsabi, Team Luther kami! Ang tugon ni Charles V, nakipagdigma sa mga prinsipe ng Protestante, ngunit bigong maibalik ang Katolisismo. Noong 1555, nagkaroon ng Peace of Augsburg. Kasunduan nito na magpapasya ang bawat prinsipe sa relihiyon ng kanilang estado. So, dito daw, ang prinsipe ay may freedom pumili kung anong religion yung susundin ng kanilang estado. Parang setting sa phone mo, ikaw ang pipili kung anong mode ang gagamitin mo. Alright, so next level na tayo. Hindi lang sa Germany nag-stop ang reformasyon at kumalat din ito sa iba't ibang bahagi ng Europe. At alam nyo ba? Dito nagsimula ang iba't ibang grupo ng simbahan na may sariling paniniwala at paraan ng pagsamba. Para tong viral trend na mabilis kumalat. From Germany, papunta sa Switzerland, England, at iba pang bansa. Kaya, alamin natin kung paano naging malawak ang impluwensya ng mga Protestantismo. Una ay si John Calvin, isang teologo at reformista. Nagtatag ng Calvinism na nagtuturo ng predestination. Paniniwalang alam na ng Diyos kung sino ang maliligtas bago pa ipanganak at hindi ito mababago ng tao. So class, sabi dito, si John Calvin daw yung parang OG na planner. Kasi, para sa kanya, naka-layout na lahat ng buhay natin kay God bago pa tayo ipanganak. At ang tawag doon, predestination. Kaya naman, ang followers niya, super seryoso sa faith kasi naniniwala silang may naka-assign na ending for each of us. Class, check this out! Number 2 natin ay si Huldrych Zwingli, isang pari mula sa Zurich, Switzerland. Pero, hindi siya nag-stick sa dati. Siya ang naging boses ng reformasyon doon. Parang siya yung influencer ng pagbabago sa Switzerland na nagsabi, Hey, dapat may bago tayong direksyon. At eto pang isang solid mga anak. Ang number 3 natin ay walang iba kundi si John Knox. Siya ay taga Scotland at siya rin ang nagdala ng ideas ni John Calvin at ginawa niya itong Presbyterianism. Parang siya yung bridge na nag-connect sa Calvinism papunta sa Scotland. At eto na nga, ang tawag dito ay Reformasyong Ingles. Parang may sariling version ng England ng Reformasyon. Hindi lang ito tungkol sa pananampalataya, kundi tungkol din sa power at politics. Kaya, ibang level talaga ang nangyari dito. Let's talk about pinagmulan. Nagsimula sa panahon ni Henry VIII ng England. Una siyang debotong Katoliko at tinutulan ang mga ideya ni Martin Luther. So class, imagine ninyo na si Henry VIII ay super loyal muna sa simbahang Katoliko.
siya yung parang number 1 fan. Pero wait lang, may plot twist. Siya rin ang magiging bida sa Reformasyong Ingles. Napakaastig talaga ni Henry VIII. Ginawaran pa siya ng titulong Defender of Faith ng Papa dahil super loyal siya noon sa Katolisismo. Pero ang twist, class, siya rin ang naging breakaway later. Parang from MVP ng team, biglang naging kalaban. At eto na nga tayo sa turning point, ang sanhi ng reformasyon sa England. Dahil hindi nagkaanak ng lalaki, si Henry VIII at si Catherine, gusto niyang mag-divorce para makapag-asawa ulit. Pero, bawal sa Katolisismo. Kaya boom, dito nagsimula ang Reformasyong Ingles. Parang love life drama na naging national issue. Sa simbahan noon, bawal na bawal ang divorce. Kaya, si Henry VIII humiling pa kay Pope Clement VII na ipawalang bisa ang kasal nila ni Catherine. Pero, dahil hindi siya pinagbigyan, dito na talaga nag-initiate ng Reformasyong Ingles. Parang personal na issue na naging history maker. So ayun na nga, tinanggihan ni Pope Clement VII ang request ni Henry VIII kasi ayaw niyang masaktan si Charles V. Siya yung emperor na powerful noon at pamangkin mismo ni Catherine. Kaya class, parang na-stuck si Henry sa love life issue niya. At dito, tuluyang sumabog ang Reformasyong Ingles. At eto pa nga, may big move pa si Henry VIII. Noong 1533, pinawalang bisa niya ang kasal kay Catherine. At pinakasalan si Anne Boleyn na buntis na noon. Kaya makikita ninyo, personal love life issue, pero naging start ng malaking pagbabago sa religion at politics ng England. Parang private chismis na naging breaking news sa buong mundo. Noong 1534, formal na talagang nakipag-break si Henry VIII sa simbahang Katoliko. Tinawag itong Act of Supremacy, kung saan siya mismo ang naging kataas-taasang pinuno ng Church of England. Parang sinabi niya, ako na ang boss dito, kaya dito nagsimula ang opisyal na paghihiwalay ng England sa Rome. Ayan, naiintindihan niyo sana yung story, ano? So class, dahil daw sa Act of Supremacy, pinaklose ni Henry VIII ang mga monasteryo at kinuha pa niya ang mga lupa ng simbahan. Parang major loot drop. Siya na ang nagkontrol ng power at yaman ng England. So class, ito na yung drama ng love life ni Henry VIII. Noong 1536, na-turn off siya kay Anne Boleyn kasi babae ulit ang naging anak nila. At dahil dito, ipinakulong at pinarusahan si Anne sa salang pagtataksil. And after that, agad niyang pinakasalan si Jane Seymour. Parang mabilisang plot twist na parang teleserye na naging history maker. Finally, nagkaroon rin ng anak si Henry VIII na lalaki. Yon si Edward. Pero ang sad ending, kasi namatay si Jane Seymour 2 linggo lang matapos manganak. Parang bittersweet moment. May tagapagmana, pero nawalan siya ng asawa. So, nung namatay si Henry VIII, ang pumalit ay ang kanyang anak na si Edward VI, kahit 9 years old pa lang. Imagine, sobrang bata, pero siya na ang hari. At sa pamumuno niya, mas lalo pang pinatatag ang Protestantismo sa England. Parang kid leader na agad nagmarka sa history.
At noong 1553, namatay si Edward VI at pumalit naman ang half-sister niyang si Mary. Yun ang anak ni Catherine. Ang ginawa niya, ibinalik niya ang Katolisismo. Pero ang sad part, pinausig at ipinapatay niya ang maraming Protestante. Kaya nga tinawag siya sa history na Bloody Mary. Ang isa pang mahalagang pangyayari noong 1558, namatay si Mary at pumalit bilang reyna ang half-sister niyang si Elizabeth I. Yun ang anak ni Anne Boleyn. Dito, nagsimula ang tinatawag na Elizabethan era, kung saan mas pinatatag niya ang Protestantismo. Pero may balance ng tolerance. Parang bagong chapter ng England na mas peaceful at stable. Sa panahon ni Elizabeth I, mas naging stable ang England. Pinatatag niya ang Protestantismo pero hindi sobrang harsh. May balance at may religious tolerance. Kaya naman, siya ang nagdala ng England sa mas peaceful at powerful na era na tinatawag na Elizabethan Age. At alam nyo ba? Determinado talaga si Elizabeth I na ibalik ang Protestantismo. Kaya, with the help of Parliament, naibalik ang simbahang Anglican bilang official church ng England. Ito yung parang comeback move na mas matibay at mas organized this time. At syempre, masasabi talaga nating matalino sa diskarte si Elizabeth I. Ginawa niyang open for all ang simbahan. Kaya kahit Katoliko ka o Protestante, pwede kang maging parte. Parang all-inclusive setting para iwas away at mas peaceful ang England. At kahit Protestante si Elizabeth I, ginawa niyang relatable ang simbahang Anglican sa Katoliko at same feels pa rin sa doktrina, serbisyo at mga selebrasyon. Parang remix version, bagong simbahan pero may vibe pa rin ng luma para iwas conflict. So class, check this out. Dahil sa hakbang ni Elizabeth I, nagkaroon ng peace mode sa England. Ang simbahan, naging balance para sa Katoliko at Protestante. Kaya, nagdala ito ng katahimikan at pagkakaisa. Parang win-win situation na lahat happy. Ready na ba kayo? Let's try this together. Let's G! Hands-on muna tayo. Alright, gising-gising class! Activity time na! Tukuyin natin ang naging epekto ng bawat pangyayari. Simple lang, basahin, intindihin, at isulat ang letra ng tamang sagot. Para tayong detectives dito na nagsosolve ng cause and effect na problem. Ready? Let's go! Sabay-sabay nating i-practice ang natutunan. Team effort to, kaya walang iwanan. Alright class, narito na ang pamprosesong tanong. Kung ikaw ay nabuhay sa panahong iyon, susuportahan mo ba ang reformasyon? Bakit oo? O bakit hindi? This will test kung gaano nyo na-gets yung issues at effects ng reformasyon. So, ready na akong marinig kung anong hot takes ninyo. Good luck! Tingnan natin kung solid na talagang baon nyo sa topic na ito. Ready na ba kayo? Check natin kung solid ka na dito. Ano ang pangunahing aral na makukuha natin mula sa reformasyon at paano ito nakaapekto sa kasalukuyang pananaw natin sa relihiyon at pamahalaan?
maaaring i-pause ang video para sagutin ang tanong na ito. Good luck! Ano kayang pinakatumatak sa inyo sa reformasyon? What's the tea? Anong mga key takeaways mo? Share it loud! Ano ang paraan ng pagkatuto mo ngayon na nakatulong para maunawaan mo ang araling ito? Sige nga, mag-reflect na. Talaga namang napaka-solid ang discussion natin today, class. Nalaman natin kung paano nagbago ang simbahan at politika dahil sa reformasyon. Pero syempre, hindi dito nagtatapos. Check natin kung gaano kakasolid sa topic na ito. Sagutin natin ang pagtataya. Let's go!